Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay yung ibang kababayan natin ay nagtatanong tungkol sa kontrata. At meron nga dyan ay yung ibang kontrata ng isang EPS factory worker na kalimitan yung iba ay hindi naman nasusunod at nakadepende nga yan sa company. At katulad na lang yung dito sa amin, bigay kong example itong tungkol dito sa company namin. Unahin natin yung sa bahay namin, accommodation. Ang nakalagay sa kontrata namin ay wala talagang bayad. Yun, wala talagang bayad at hindi talaga kami pinagbabayad sa bahay. Pero pinagbayad kami ng gas, ng tubig, ng kuryente at ng wifi. Pero walang problema yan dahil pang araw-araw mo namang ginagamit yan at hindi naman talaga nakalagay yan sa kontrata. Ang nakalagay lang sa kontrata namin ay walang bayad ang bahay. Working hours naman tayo. Ang trabaho namin dito ay nagsisimula kami ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. At yan ay merong break time na 1 oras. Ang break time namin ay simula alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Pagdating naman sa pagkain, ang libreng pagkain namin dito na nakalagay sa kontrata, tanghali sa kahapunan ay libre. Yung umaga ay sarili na naming gastos. Saka yung Sabado at Linggo na walang pasok ay sarili din namin na gastos. Ang nakalagay na minimum salary sa kontrata namin ay 2,060,741. Yan ang nakalagay sa kontrata namin at nasunod naman yan. Sa description of work naman, ang nakalagay sa kontrata namin ay production of measuring accessories. At wala namang problema at yan ay nasunod din. Dahil nga tungkol sa mga measuring equipment, mga measuring tools katulad ng laser leveling tools, nagka-calibrate kami at walang problema, ay nasunod naman yan tungkol sa aming trabaho. Doon naman sa overtime na nakalagay sa kontrata namin, ang nakalagay doon ay kada araw ay may overtime kami na 2 oras. At ito lang yung parang hindi nasunod sa nakalagay sa kontrata namin. Nakalagay sa kontrata namin ay 2 oras kada araw yung overtime namin. At nakadepende pa na nakalagay nga doon, nakadepende kung busy, maaari pang lumagpas ng 2 oras yung overtime namin kada araw. At hindi nga nasunod yun dahil hindi naman kami nag-overtime araw-araw. Minsan wala, minsan meron. Pero sa akin okay na lang din yun dahil ang importante hindi sila, yung amo ko ay mabait at hindi nga sila nang aargabyado ng empleyado. Yung amo ko wala namang problema doon, kahit yung sa overtime niya ay hindi masyado nasunod, wala namang problema sa akin. Anong magagawa natin kung mahina? Alangan naman pilitin mo yung amo na pag overtimein ka na wala ka namang gagawin, di kawawa naman yung amo mo. Babayaran ka na wala ka namang ginagawa, di ba? Ano lang yan, bigayan lang yan. Tungkol naman sa mga holiday, katulad ng sa kalendaryo, may mga pula dyan na holiday dito sa Korea, mga red calendar o yung mga petsa sa kalendaryo na mga kulay pula at yan ay holiday. Katulad ng mga Chuseok, mga Chinese New Year, yan. At walang problema dyan at binabayaran yan lahat sa amin ng amo namin at nakalagay naman talaga sa kontrata yan na bayad yung mga holiday. Basta ang patakaran sa amin kailangan kunyari bukas yung holiday, kulay pula sa kalendaryo yung petsa bukas, kailangan pumasok ka ngayon. Tapos halimbawa matatapos ng 20 yung red calendar, yung holiday, kailangan pumasok ka ng 21 para hindi mabawasan yung sweldo mo. Ganun yung patakaran dito sa amin. Pagpapasweldo sa amin ng amo namin, ang nakalagay sa kontrata namin tuwing 5 ang sweldo namin. Kunyari June 5, July 5, yan. Tuwing 5 ang sweldo namin at nasunod naman yun.
Ang amo ko nga ay hindi yan nagdi-delay ng sweldo. Hindi katulad sa ibang company na nadi-delay ang sweldo na mga 2 buwan, 3 buwan at walang problema sa sweldo ng amo ko, hindi siya nadi-delay. Minsan nga ay advance pa siya. Kunyari, tumapat ang asing ko ng linggo o kaya ay Sabado, magpapasweldo na yan ng Biyernes. I-advance na niya. Hindi siya nagpapalit ng bigay ng sweldo sa amin. At walang problema naman dyan. Nasunod dyan na nakalagay sa kontrata namin yung araw ng sweldo. Man sa bonus, walang binibigay na bonus ang amo namin. Wala talaga. Pero sa ibang company, nagbibigay ng bonus yung ibang company, lalo na yung malalakas na company. Nagbibigay talaga ng bonus yan. At yung mga company na ganyan, nagbibigay ng bonus yan ay tuwing mag-holiday. Katulad ng Chuseok, Sa amin naman, hindi nagbibigay ng pera yung amo ko. Pero bubusugin ka niyan sa pagkain. Maraming pagkain ang binibigay niyan sa amin tuwing mag-holiday. Basta tatandaan nyo mga kabayan, lalong-lalo na yung mga nagka-employer na at pumirma na ng kontrata, ito yung ilagay niyo sa isip niyo na lahat ng nakasulat dyan sa kontrata ninyo, pagdating dito sa South Korea ay hindi yan lahat masusunod. Totoo yan. Nakadepende pa rin yan sa company. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. At sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!